Isang gabi mula sa mayamang talakayan tungkol sa kasaysayan, partikular sa ating paksa ngayong gabi, ang Pilipinas sa panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano. Dala ang kanyang natatanging mga kaalaman, kasama natin ang kawaksing profesor bilang tatlo mula sa Departamento ng Kasaysayan, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Nagantimpala ng iba't ibang parangal gaya ng NCCA Young Historians Prize taong 2011, CSSP Junior Faculty Writing Fellowship taong 2011, Aboitiz Foundation Research Grant on the Galeon Trade in Mexico taong 2011, 2012, at UP Diliman Centennial Faculty Grant taong 2018. Handa na ba kayo sa hatid na karunungan niya? Malugod ko pong itinatampok sa inyo ang ating tagapagsalita sa gabing ito, Professor Christopher R. Esquejo. Magandang gabi po sa ating lahat. Maaari po bang buksan ang aking PowerPoint presentation? Ayan. So isa pong malaking karangalan at kagalakan para sa akin ang maanyayahan, partikular ni Professor Bobby Lopez na maging inyong tagapagsalita dito sa serye ng mga lektura na tinatawag ninyong bukasan. Tunay na makasaysayan ang Bulacan. Tinatawag itong Bulacan ng mga bayani. Maraming pangyayaring makasaysayan ang naganap dito at marami ring mga anak ng Bulacan na tunay na nagbuwis ng buhay para sa kasarinlan ng ating bansa. Ang aking paksa na ibinigay sa akin, ang pamagat ay ang Pilipinas sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano ay tunay na mahalaga para dahil sa dalawang bagay. Una, kung ating matatandaan, ngayong taon, 2021, ay ginugunita natin ang ika-75 taong anibersaryo ng pagbibigay sa atin ng kasarinlan ng mga Amerikano noong 1946. At ito rin ay ginugunita natin bawat July 4, Hulyo 4, sa Amerika ito ay Independence Day nila. Pero sa atin, ito yung pagbabalik sa atin ng ating kasarinlan na masakit man sabihin ay kanilang inagaw noong 1898. At dahil naging magkaibigan na, dating magkaaway, subalit naging magkaibigan na ang turingan ng mga Pilipino at mga Amerikano, ginugunita natin ang July 4 bilang Philippine-American Friendship Day. At dapat nating tandaan na ngayong taon ay ika-75 taon na ang nakalipas mula nang ito ay mangyari. Ang pangalawang dahilan, naniniwala akong tunay na napapanahon ang paksang ito dahil maraming Pilipino ngayon ang nakatira sa Estados Unidos. Maraming Pilipino ang piniling manirahan dito, piniling mag-asawa ng mga lahing Amerikano, at marami tayong mga kababayan na tinatawag natin mga Filipino-Americans o PhilAms. Katunayan, ayon sa survey, pinakahuling survey, nasa 4.2 million na mga Pilipino ang nasa Estados Unidos. Sila ay narito upang hanapin ang tinatawag nilang hindi kasi rin nananayo yung tinatawag ng mga Amerikano na American Dream doon sa pangarap din ng mga Pilipino na magtamo ng mas maaluwang buhay, magtamasa ng ginhawa. So, umaasa ako na itong paksa na ito ay mapaghugutan natin ng pagkatuto, lalo ang ating mga minamahal na mga mag-aaral at mga kapwa-guro mula sa Bulacan State University. Next slide, please. Merong 3 layunin ang aking lektura na inaasahan kong matapos sa loob ng 1 oras. Hayaan ninyong basahin ko. Ang unang layunin ay maitampok ang digmaang Pilipino-Amerikano mula 1899 hanggang 1913 bilang isang mahalagang ikutang pangyayari sa kasaysayang Pilipino. Pangalawa, maunawaan ang konteksto ng imperialismong Amerikano mula noong huling hati ng ika-19 na siglo hanggang kabuuan ng ika-20 siglo. At pangatlo, matalakay ang mga mahalagang konsepto gaya ng politics of memory, selective memory,
at yung tinatawag natin na positive historical revisionism sa historiografiya. Next slide. Bago tayo magtungo doon sa um, pinaka nilalaman ng ating paksa, nais ko munang bigyan kayo no, ng pagbabahagi dito sa balangkas ng kasaysayan ng Pilipinas na original na inakda no, ni Dr. Dante Ambrosio, yumaong profesor sa aming departamento. Ayon sa kanya, mayroong tatlong mahalagang ikotang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas kung kailan nagkaisa ang elite at ang masa. No? At alam natin no, na palaging merong tunggalian ang mga uri sa lipunan. Subalit tuwing merong tinatawag tayong common enemy o karaniwang kaaway ang ating bansa, no, nakakaroon, no, nagresulta ito doon sa pagkakaisa ng uring elite at uring masa. Makikita natin ito noong 1896 kung kailan nangyari yung himagsikang 1896 himagsikang Pilipino, no, na ang common enemy ay ang mga Espanyol. At mahalaga itong himagsikang Pilipino, tinuturing ito ng mga nationalist historians na the greatest event in Philippine history sapagkat ang katagang himagsikan ay napakalalim. Ang root word nito actually ay bagsik. Pagpapakita ng bagsik. Matagal na nagtiis ang mga Pilipino, no, sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Pero noong 1896, naganap ang pinakadakilang pangyayari, himagsikang Pilipino. At alam natin sa kasaysayan, no, na ang himagsikang Pilipino laban sa mga Espanyol, meron pa itong ikalawang bahagi nung tayo naman ay sakupin at agawin ng mga Amerikano, no, laban sa mga Espanyol. So ito ay pagpapatuloy. Gayunpaman, alam natin na nung matapos na yung digmaang Pilipino-Amerikano, maraming mga Pilipino, ang masakit man sabihin, ay nakipag-collaborate o nakipagtulungan at sabihin natin tila nagtraidor, no, doon sa mga matatahayog na layunin ng unang Republikang Pilipino. Kung kaya hindi ito hindi tumagal yung alyansa ng elite at masa. May umakyat, nariyan ang mga pensionados, nasa baba, nariyan yung mga Pilipinong lumaban sa mga Amerikano, no, gaya ni Macario Sakay, ni Felipe Salvador o tinatawag din nating Apo Ipe. No, sa Mindanao, lumaban din ang mga Moro, no, sila Dato Ali at Panglima Hasan. At noong mga bandang 1930s ay nag-merge yung dalawang partido politikal na kilala natin bilang Partido Komunista ng Pilipinas at Partido Sosyalista ng Pilipinas. No? Pero pagdating noong 1942, alam natin na naganap yung ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaisa ulit ang elite at ang masa dahil nga ang common enemy naman ay ang mga Hapon. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang taon na natalo ang mga Hapon, umakyat na naman ang elite, bumaba na naman ang masa. No? Ang PKP, PSP ay naging hukbalahap at pagkatapos ng gyera ay tinawag na huk na lang. And then, pagkalipas ng ilang dekada, nabuo naman yung ikalawang partidong komunista, yung tinatawag natin na Communist Party of the Philippines, no, na affiliated din dito sa NPA o New People's Army. And then, nagsimula rin yung adhikain ng mga Moro sa Mindanao na humiwalay sa Pilipinas. Ito na nga yung nabuo yung dalawang grupo, yung MILF o Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Subalit, nangyari na naman yung pangatlong ikotang pangyayari, no, na nagkaisa na naman ang elite at ang masa noong 1986, no, yung tinatawag nating EDSA People Power 1, na alam naman natin na ang common enemy ay si Ferdinand Marcos, mismong pangulo ng ating bansa. Bumagsak si Marcos, pumalit si Cory Aquino, and then gayunpaman, no, yung mga nasa ilalim, no, ay nanatili pa rin nasa ilalim. So nakakaroon tayo ng problema sa ating kasaysayan na hindi talaga tumatagal ang alyansa ng elite at ang masa dahil sa iba't ibang hamon. Kung kaya nais nating bigyang pansin, no, yung koneksyon ng ating pinakapaksa, Philippine-American War, doon sa greatest event in Philippine history, himagsikang Pilipino. Next slide. Okay. Ang nais ko ring banggitin
no, na isa sa pinakamahalagang pamana ng ating mga bayani, partikular, no, yung mga propagandistang sina Jose Rizal ng Laguna, Marcelo H. Del Pilar na mismo taga Bulacan, at si Graciano Lopez Haina na taga Iloilo. Sila ay nag-akda ng isang alternatibong perspektibo na tinatawag nating tripartite view, no, na hindi rin naiiba doon sa pananaw o pilosopiya sa kasaysayan ng mga katipunero sa pangunguna ni na Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Sa mahabang panahon, sa yugto ng kolonyalismong Espanyol, nangingibabaw ang tinatawag nating bipartite view na ibig sabihin o tumutukoy sa kanilang pananaw sa ating kasaysayan na mayroong dalawang bahagi. Yung pre-colonial na tinatawag nilang panahon ng dilim at yung colonial period na tinatawag nilang liwanag. Naniniwala ang mga Espanyol na sila di umano ang nagdala ng liwanag sa atin at mataas ang ating utang ng loob na dapat tanawin sa kanila dahil ayon sa kanila, bago daw sila dumating sa Pilipinas, tayo ay nasa dilim. Ang ating mga ninuno ay barbaro. Ang ating kultura ay hindi sibilisado, no? Paurong, no? Or mababang uri. Subalit nung dumating daw sila sa atin, ay kinumutan nila tayo ng relihiyong Katolisismo at kabihas ng kanluranin. Kung kaya mataas ang kanilang tingin sa kanilang sarili na sila ay tila tagapagligtas ng mga Pilipino. At kaugnay din dito ang pananaw, no, na para sa kanila, ituturing ka lamang na sibilisado kung ikaw ay kristyanisado na, no, tinanggap mo na yung relihiyong Katolisismo at ikaw ay nagsasalita ng wikang Espanyol o nag-aasal na gaya ng mga Espanyol. Ito yung ibig sabihin ng ating equation dito na civilization is equal to Christianization and Hispanization. So sa mahabang panahon, ito ang inimpose sa atin. Subalit sina Rizal at sina Bonifacio kasama ang kanilang mga kasama ay naghain ng alternatibong perspektibo na kumukontra sa bipartite view. Ito nga yung tinatawag natin na tripartite view na may tatlong bahagi. Mula sa katagang tri, ibig sabihin tatlo. May pre-colonial din, pero sa kanilang pananaw, hindi ito dilim. Ito ay liwanag. No? Kanilang iginigiit na meron ng mataas na uri ng sibilisasyon ang mga Pilipino. Meron na tayong konsepto ng relihiyon, meron na tayong konsepto ng pamahalaan, meron na tayong mahabang tradisyon ng paglalayag, pakikipagkalakalan, no? Paniniwala sa kaluluwa, at kung ano-ano pang mga pruweba. At sa kanilang pananaw, nung sinakop tayo ng mga Espanyol, hindi ito dilim, hindi ito liwanag, kundi ang tawag nila ito ay dilim sapagkat tinuruan tayo ng mga bisyo, inabuso ang ating kababaihan, pinahirapan ang kalalakihan ng kung ano-ano mga patakarang kolonyal, gaya ng polo y servicios, bandala, tributo, at iba't iba pang mga pahirap. Kung kaya, inasam ng mga propagandista at katipunero na matamo yung pangatlong bahagi, ito yung post-colonial, kung kailangan babalik ulit ang liwanag. No? So, kung kaya, hindi nakakapagtaka na ang ating mga katipunero, binuhay nila ang ritual ng sanduguan, no, na isinasagawa ito, no, bilang simbolo ng kapatiran at pagkakapatid ng mga Pilipino. No? Binuhay din nila ang baybayin, no, na sinauna nating sistema ng pagsusulat, at binuhay din nila ang mataas na pagpapahalaga sa mga babae. Sapagkat tunay na mataas na ang ating tingin sa mga babae dahil sa mga babailan, dahil sa mga binukot, at sa mga babaeng dato, no, na tinatawag na bae. So binuhay yan. Kaya hindi nakakapagtaka na sa panahon ng katipunan at revolusyon ay maraming mga babaeng sumama o sumanib sa katipunan. Hindi lamang sila tagaluto, hindi lang sila taga-tago ng mga sulat o taga-sayaw o taga-pag-alaga na may sakit. May mga general mismo na mga babae, gaya ng isang bayaning Bulakenya na si Trinidad Texon. No? So, ang ating punto dito mga kapatid, no, yung bipartite view, inimpose sa atin ng mga Espanyol, ang sina Rizal at sina Bonifacio, naghain ng bagong pananaw. Ito yung tripartite view. Ang problema, dumating ang mga Amerikano. Namatay si Rizal, namatay si Bonifacio, bumagsak ang unang republikang Pilipino ni Aguinaldo. No? Kung kaya, halos mabura ulit ang tripartite view dahil sa pagdating ng mga Amerikano na nagpalaganap ng tinatawag nating Amerikanisasyon. Itunuro ang kanilang kultura, itunuro ang kanilang wika, no? At kung ano-ano pang mga kaisipang galing kanluran. Next slide.
Kung kaya, kung ating ihahambing ang tatlong mananakop ng mga Pilipino, magkakaiba-iba, no? O nagkakaiba-iba ang ating karanasan. Kung babalikan natin ang mga Espanyol, napakahabang panahon na napailalim ang mga Pilipino sa mga Espanyol, no? Pero kung babalikan natin, ang simula ng ating relasyon sa mga Espanyol ay mahusay dahil nagkaroon ng sanduguan sina Legazpi at sina Raha Sikatuna sa bandang Bohol. Sapagkat sa atin, mataas ang pagpapahalaga natin sa sanduguan dahil ito ay simbolo ng pagiging magkapatid. Itinuring natin silang halos kapatid. No? Kung kaya hindi nakakapagtaka na may mga Pilipino na maagang nakipag-alyansa sa mga Espanyol at ilan sa mga pinakamatatapat, no, na mga Pilipino, unang-una ay ang mga Bisaya o Ilonggo, ang mga Tagalog at mga Kapampangan na nakipag-alyansa sa mga Espanyol laban sa mga Moro. Kung matatandaan natin, ang Islamisasyon ay nakarating na sa Maynila, no, nung panahon na dumating si Legazpi. Subalit dahil sa alyansang ito napalayas, no, o bumagsak ang kahariang Moro sa Maynila at tumulong ang mga Pilipino, no, para mapigilan ang Islamisasyon. Gayunpaman, pagkatapos ng higit 300 taon, hindi maganda ang kinahinatnan ng relasyong ito bilang magkaibigan, naging magkaaway. Sapagkat hindi rin masasabing mapayapa ang kanilang pananakop dahil nagkaroon tayo ng humigit kumulang 200 pag-aalsa sa iba't ibang bahagi ng bansa. At siyempre, humantong pa sa tinatawag na himagsikang 1896 o himagsikang Pilipino na, gaya ng sabi natin kanina, nanggaling sa katagang bagsik, pagpapakita ng galit ng mga Pilipino dahil sa ginawang pang-aalipin ng mga Espanyol. Kung kaya, nagbago ang ating pananaw mula sa magkaibigan, naging magkaaway ang mga Espanyol at mga Pilipino. Gayunpaman, kung ihahambing naman natin sa mga Amerikano, nagbaliktad ang ating karanasan sapagkat nung sila ay dumating sa atin, well, nagpanggap sila bilang kaibigan, no? Pero alam natin na peke pala silang kaibigan sapagkat niloko nila si Aguinaldo bilang pangulo. Pinangakuan nila ng kung ano-anong katakot-takot na mga tulong, no? O kung ano-ano pa na pinaniwalaan naman ni Aguinaldo. Pero nung sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano, nakita natin kung gaano karahas, no? Kung gaano ka tindi ang pagpapahirap na ginawa ng mga Amerikano nung panahon ng digmaang ito. Ito ang ating paksa. Subalit, dahil nagtagumpay ang mga Amerikano na pabagsakin, no, ang unang republika at sila ay nagtagumpay doon sa giyera, tumagal sila ng kulang-kulang 5 dekada sa atin, no? Inabutan pa ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kung kaya nung lumabas sila sa Pilipinas sa 1946, nagbago ang ating perspektibo sa mga Amerikano sapagkat nakuha nila ang ating loob. Inaral ng mga Amerikano ang ating psikolohiya na matagal tayong gutom na gutom sa edukasyon, gutom na gutom tayo sa kung ano-ano mga kalayaan. So ang ginawa ng mga Amerikano ay binigay sa atin ang sistema ng edukasyon at kung ano-ano pang mga demokratikong ideya. Tapos, naging katuwang pa natin sila nung panahon ng Amerikano laban sa mga Hapon. Kung kaya, no, panahon ng Hapon, kung kaya bumuti, no, o bumaliktad ang ating tingin sa mga Amerikano mula sa pagiging kaaway, naging magkaibigan. At ang ating madalas na naaalala sa mga Amerikano ay yung imahen ni General Douglas MacArthur, no, pasensya kulang ng apelyido, bilang liberator of the Philippines, no, na masyado nating inaalala yung kanyang pangako na I shall return. No, pero ang masakit dito ay halos makalimutan natin ang kanilang mga karumaldumal na ginawa noong digmaang Pilipino-Amerikano. So, kung ating susumahin ito mga kapatid, no, ang mga Espanyol mula kaibigan naging kaaway. Ang mga Amerikano baliktad, mula kaaway naging kaibigan. Samantala ang mga Hapones dahil sa kaiklian ng panahon ng kanilang pagtigil sa Pilipinas at dahil sa grabe rin, no, nakaramaldumal na mga gawain ang ginawa nila sa ating mga ninuno, hindi nagbago ang ating perspektiba sa mga Hapon. Pumasok sila bilang kaaway, subalit lumabas din sila bilang kaaway. No, nariyan ang alaala ng pagpatay, panggagahasa, pananampal, bayoneta, pagpapahirap, panununog at iba pang mga krimen. No? So, yun ang bentahe, no, ng Amerikano sa mga Espanyol at sa mga Hapon.
no? Ang Espanyol ay napakahabang panahon pero humantong sa revolusyon. Ang mga Hapon, maikling panahon, napaka-brutal pa, hindi nagbago ang perspective. Pero ang mga Amerikano, kahit sabihin nating madugo ang digmaang Pilipino-Amerikano, nagbago ito sapagkat nanalo sila sa giyera, no? At naidikdik nila sa utak ng ating mga lolo't lola ang sistemang edukasyong kolonyal. Nagbago ang ating perspektiba sa mga Amerikano. Next slide. Balikan natin ng mabilis, no? Kung paano nga ba masasabi natin naging peking kaibigan ni Aguinaldo ang mga Amerikano. Unang-una, kung babalikan natin ang konteksto at napakahalaga ng papel ng Bulacan sa bahaging ito ng ating kasaysayan sapagkat nung galing Cavite, no, kung kailan biglang lumakas ulit ang mga Espanyol mula Cavite, tumakas si Aguinaldo papuntang Puray Morong at nagtago doon sa Biak na Bato sa San Miguel, Bulacan, no? At nangyari nga yung tratado ng Biak na Bato, no, bandang Nobyembre 1897 at nagkaroon ng kasunduan doon sa mga Espanyol na isusuko ni Aguinaldo ang kanilang mga armas. Pero ang kapalit nito ay babayaran sila ng kumigit kumulang 800,000 piso at kailangan nilang mag-self-exile o magpatapon sa Hong Kong kasama ang kanyang mga general. Ito ang konteksto nung dumating o pumasok sa eksena ang mga Amerikano, no? Bandang December 1897 nasa Hong Kong na sila. Pagdating ng February 1898, sumabog yung barko ng mga Amerikano sa Havana, Cuba. Kung babalikan natin, ang Cuba at ang Pilipinas nung panahon na ito ay parehong kolonya ng Espanya at halos sabay na nagsiklab ang revolusyon. No? Kung matatandaan nga natin, si Rizal mismo ay nag-alok ng kanyang serbisyo, no? Mula sa dapitan, gusto niya maging military doctor sa Cuba pero sumiklab ang revolusyon, hindi na siya nakarating ng Cuba. Mula Espanya, umuwi siya, kinulong, nilitis at binaril. So ito ang konteksta ng Pilipinas. Nung panahon na ito, no, sumabog yung barko na USS Maine sa Havana, Cuba. Pagkalipas ng 2 buwan, nag-declare o nagdeklara ng giyera ang Amerika laban sa Espanya. At nang idineklara ito noong April 25, 1898, isang linggo lamang pagkatapos maideklara ang giyera, si Commodore George Dewey ay kasalukuyan nang nasa Hong Kong, no? Kasama ang kanyang US Asiatic Squadron. At pagkalipas ng 1 linggo pagkadeklara ng giyera, nasa Manila Bay na. Nangyari na yung Battle of Manila Bay kung saan sa loob ng maraming oras talagang walang kalaban-laban, natalo ang plotang Espanyol, no? Ito yung May 1, 1898. Ito yung panahon na pumasok sa eksena natin ang mga Amerikano. Subalit, nung panahon na ito, nasa Hong Kong pa si Aguinaldo at inakala ni Aguinaldo na tunay na kaalyado at kaibigan ang mga Amerikano. Subalit, ang beses siyang masasabi nating nilansi, no, or niloko ng mga Amerikano. Unang-una, pinangakuan siya, no, ng nangako sa kanya, no, yung Singapore American Consul na si E. Spencer Pratt, no, na hindi tayo sasakupin ng mga Amerikano. At nung dumating siya sa Pilipinas, no, kasakay ng isang American warship din, si Aguinaldo ay sinabihan din ni George Dewey na wala kaming planong sakupin kayo, no? So, dahil sa mga pangakong ito, hindi nakakapagtaka na nung pagdating May 1, 1898 ang Battle of Manila Bay, pagdating ng June 12, May 19 dumating si Aguinaldo from Hong Kong. June 12, akala ni Aguinaldo okay na, kaibigan natin ang mga Amerikano, nag-declare na agad ng kasarinlan nung June 12, 1898. Subalit, pagdating ng June 30, July 17, July 31, sunod-sunod 3 beses na may dumating na mga American military reinforcements na mapapaisip ka bakit dumadami ang mga American troops dito sa Pilipinas. Yun pala, ito ay paghahanda doon sa kunyari-kunyariang labanan ng mga Amerikano at mga Espanyol na nung panahon na iyon, ang tanging sakop na lang ng mga Espanyol ay ang Intramuros, ang orihinal na kabisera ng mga Espanyol sa Pilipinas. So nung panahon na iyon, napapalibutan na ng mga puwersang Pilipino ang Intramuros, pero ito mga Amerikano nakiusap na paurungin ang puwersang mga Pilipino para pala makapasok ang mga Amerikano. At yun pala, meron silang sekretong usapan sa mga Espanyol na gusto ng mga Espanyol na magkaroon ng kunya-kunyari, magpapaputok din sila ng mga bomba, ganyan, no, ng mga kanyon para
mailigtas sa kanilang dangal. Ayaw naman mataas ang pride ng mga Espanyol, ayaw naman nilang sumuko agad. So, hayaan nyo namang makapagpaputok kami ng mga kanyon, and then susuko din kami sa inyo. Pero sa Amerikano namin gusto sumuko, hindi sa Pilipino. Mataas ang pride, ayaw nila sumuko sa mga Indio na dati nilang sakop. So, itong mock battle na ito, no, ay August 13, 1898. No, na isa na namang malaking pangyayari na naisahan sa Aguinaldo. And then, alam natin ang nangyari dito, diba? By September 1898, nangyari na yung Malolos Congress, di ba? Sa Barasoain Church, September yon. Pagdating ng December, nagkabentahan na, Treaty of Paris, 1898. No? Nagbentahan na, no? Binenta ng Espanya ang kanyang mga kolonya, no? Gaya ng Puerto Rico, no? Guam at saka Pilipinas, binenta sa Paris, France, sa US sa halagang $20 million. Alam na natin yan. No? Pero si Aguinaldo ay hindi pa rin siya kumbinsido na kaaway ang mga Amerikano. Sina Apolinario Mabini, ang advisor, at saka si General Luna, ang mga tunay na malakas ang kanilang kutob na talagang sekretong kaaway ang mga Amerikano. No? Hanggang sa pagdating, no, ng February 4, 1899, yun na nga yung pagsiklab ng digmaang Pilipino-Amerikano. Next slide. Okay, so nabanggit ko ito kanina, no? Nangyari yung Treaty of Paris pero walang representation. And then, nung nagsimula ang giyera, nung February 4, 1899, hindi ito tinawag ng mga Amerikano na giyera. Ang tawag na nila dito ay Philippine Insurrection o para bang pag-aalsang Pilipino. Sapagkat hindi nila tinuturing na isang legitimate government ang unang republika ni Aguinaldo. Kasi para sa kanila, hindi pa daw tayo ready. Kailangan pa tayong sakupin. No, hindi pa tayo fit o si Aguinaldo ay hindi siya karapat-dapat maging leader o wala siyang kapasidad, no? Kini-question nila ang ating kapabilidad na pamunuan ang ating sarili. Kaya ang tawag nila sa gerang ito nung una ay Philippine Insurrection. Isang malaking insulto ito. Na ang tingin nila sa atin ay mga insurgents lang, hindi mga revolusyonaryo o hindi isang Republican Army. No? Alam niyo, in fairness sa mga Aguinaldo, nung panahon na ito, sinubok naman nila ang lahat, no, para maipakita sa mundo na sila ay isang karapat-dapat kilalanin ng republika. Kung matatandaan natin, di ba, doon sa Malolos, may Malolos Congress tayo, meron tayong Malolos Constitution, di ba? Meron tayong 3 branches of government, meron pa tayong isang university na yung the first ever state university, yung Literaria Universidad de Filipinas. Hindi ko alam kung connected to sa BSU, no? Pero mukhang nasa Malolos, Bulacan ang roots nito, no? So maraming may flag sa Aguinaldo, may army sa Aguinaldo, di ba? May constitution, may congress, no? Pero ang problema, hindi ito kinilala ng Amerika at tinawag lang nila ang giyera na Philippine Insurrection. Next slide. Okay, balikan natin yung konteksto. Bakit nga ba tayo sinakop ng mga Amerikano? No? Bago pa yung pagsabog ng barko na USS Maine, no, noong February 15, 1898, so, doon sa Havana, Cuba, na nung panahon na yun ay kolonya pa ng Espanya. No? Balikan natin ang mga nangyari sa Amerika nung panahon na yun. Meron tayong binabanggit na parang 4 na batayan, mga prinsipyo o doktrina. Bakit nga ba naging expansionist? O bakit nga ba naging imperialista ang mga Amerikano? Maraming nangyari. No? Sapagkat unang-una, banggitin natin yung tinatawag na manifest destiny. No, naniniwala ang mga Amerikano noong 19th century na sila daw ay itinidhana ng Diyos, no, na kumalat at lumaghanap ang kanilang teritoryo. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Amerika nung ito ay itinayo noong July 4, 1776, dati silang kolonya ng Grand Britannia. At alam nyo, ang original talaga na bumubuo sa Amerika nung panahon na yon ay 13 states lang. 13 states lang. At lahat ng mga estado na ito nakaharap sa Atlantic Ocean. Kung papansinin niyo ang flag ng Amerika, 'di ba? Merong 50 stars. Kinakatawan nito yung 50 states na bumubuo ng Amerika ngayon. Pero meron ding stripes. Yung puti at saka pula na stripes. Pag bininang niyo yun, mga kapatid, 13 ang total nun. Kinakatawan ng 13 stripes yung 13 original states. No, ito yung mga New York, New Jersey, no, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia,
West Virginia, New Hampshire, Rhode Island, Massachusetts, Delaware, Connecticut. Ito yung mga estado na nakaharap sa Atlantic Ocean. Pero kung makikita natin ang kasaysayan ng Amerika, lumaki ng lumaki ang kanilang teritoryo. No, unang-una nabili nila yung Florida mula sa Espanya, nakuha nila ang Louisiana mula sa France. No, later on ang Texas na dating sakop ng Mexico, nakuha rin nila. And then nakipagyera pa sila sa Mexico, nakuha nila yung hanggang California. No? And then yung boundary pa ng Canada, nakuha nila yung malaking bahagi hanggang sa makarating sila sa Pacific Ocean. Kung kaya ang kasaysayan ng Amerika, makikita din talaga natin, yung kanilang teritoryo ay paglaganap, no, mula kanluran, mula silangan, Atlantic Ocean hanggang Pacific Ocean, westward expansion. Dito naka-base yung tinatawag nating manifest destiny. Kung kaya nung 1898, no, nung sinakop tayo because of the Treaty of Paris, para makikita nyo talaga yung trend na westward, papuntang Pacific Ocean, nakuha ang Guam, nakuha ang Pilipinas. Noong panahon na ito, hindi pa state ang Alaska at saka Hawaii. No, later pa yon, after World War II pa sila magiging state. No, pero 48 states na sila by 1898. No? So, merong religious and cultural flavor itong pananaw na ito sapagkat nabuo nga ito noong 1845, no, ginamit ng justification doon sa tinatawag natin na Mexican-American War, no? And then naka-base din sa paniniwala, no, ng mga protestante sa Amerika na sila ay parang ang pagkatatag ng Amerika ay katuparan ng kanilang pagtupad doon sa sinasabing City upon a Hill. No, merong parable, no, ng tungkol sa asin at ilaw doon sa Sermon of the Mount. Dito naka-base, no, yung kwento na yan, City upon a Hill. And then may sinasabi din si Abraham Lincoln na yung Amerika daw ay last best hope. No? So dito nakaangkla yung manifest destiny. Next slide. Okay, ang isa pa ay yung tinatawag naman na frontier thesis na nakaugat naman kay Frederick Jackson Turner, isang American scholar na naniniwala siya, no, na yung American concept of democracy ay lumaganap, no, sumasabay doon sa territorial expansion nila mula silangan patungong kanluran. So, habang lumalaki ang kanilang teritoryo, lumalayo rin ang kanilang hangganan. So, yung tinatawag natin, may kinalaman dito yung tinatawag natin na American frontier, no? Kasi nagkaroon talaga ng migration, no? Maraming mga migrants na galing sa Europe na nagpuntahan sa Amerika at kalaunan ay na-colonize nila o nagkaroon ng mga pamayanan hanggang sa tinatawag nilang West Coast. Okay? So, nangyari ito mga 1893 to 1932, mga panahon kasama yung kung kailan tayo binili sa Treaty of Paris. Next slide. Okay. So, syempre, ginagamit na yung term na expansionism. No, alam niyo mga kapatid, ayaw ng mga Amerikano gamitin yung word na imperialism kasi masakit. No? Parang napakasakit, imperialista, ang pangit. So, ayaw nila ng word. Ang gusto nila, expansionist. No, outward movement of goods, people, and ideas. So, parang medyo sugar-coated ang term. Ganon din nung sinakop tayo ng Amerika, ayaw nila ng word na colony kasi parang ang sakit din ng term. Mas gusto nila yung word na protectorate. Sugar-coated ulit. Okay, next slide. Okay, isa pa, no, sa controversial na naging basis ng kanilang pagsakop sa atin ay yung tula, no, na sinulat ni Rudyard Kipling na isang matatawag natin talagang hardcore imperialist, no, white man's burden. Para bang hinahamon niya yung lahing puti o yung mga Anglo-Saxon sa Amerika na palaganapin ang kanilang sibilisasyon sa buong mundo. Para bang justified, no, ang pananakop niyo sa buong mundo kasi meron kayong obligasyon, no, na moral, no? Para bang parang nakaugat dito sa sa Diyos pa rin, no? Gina-justify nila ang kanilang pagiging imperialista kasi ipinag-utos ng Diyos, no? So ito ay actually very controversial kasi lumabas ito kung kailan nangyari yung kakasimula lang ng Philippine-American War, February 4 and 5, lumabas doon sa mga diaryong The Times sa London at saka The New York Sun sa New York. Siyempre, tinira din ito, no, ni Mark Twain, no, isang sikat na member ng Anti-Imperialist League, doon sa kanyang essay na To the Person Sitting in Darkness.
No, siyempre may mga Amerikano na talaga na kontra eh. Merong mga talagang hardcore imperialist gaya ni Rudyard Kipling, pero interestingly, dapat din natin mabanggit na meron din mga Amerikano na nagtatanggol sa mga Pilipino. Meron din mga nakipaglaban, no, na huwag tayong sakupin, no? But anyway, next slide. Okay, basahin ko yung unang dalawang saknong no ng tula. Mahaba ito, no, pero basahin ko lang at kung uunawain ninyo, masakit, no, yung mga words na ginamit dito ni Rudyard Kipling na tumutukoy sa ating mga ninuno, no, yung word na half devil and half child. Ganun ang tingin nila sa ating mga ninuno, masakit, no? Pero basahin natin ito bilang isang historical text, no? Basahin ko, take up the white man's burden, send forth the best ye breed, go bind your sons to exile, to serve your captives' need, to wait in heavy harness, unflattered folk and wild, your new caught sullen peoples, half devil and half child. Take up the white man's burden, in patience to abide, to veil the threat of terror, and check the show of pride. By open speech and simple, 100 times made plain, to seek another's profit and work another's gain. No? Basahin niyo yung actual na tula, no, kung kayo ay makapag-search sa internet. Next slide. So ito yung pang-apat mga kapatid, benevolent assimilation. Alam nyo na ito. Nababalikan na natin, Manifest Destiny, Frontier Thesis, White Man's Burden na tula, at ito naman ay proclamation na inilabas ni President William McKinley. No, 11 days after nangyari yung Treaty of Paris, no? Nagkabentahan na, no? Nabili na tayo ng US mula sa Espanya, pero si President McKinley nung panahon na ito, hindi pa niya alam kung anong gagawin sa Pilipinas. No, at ang meron siyang nilabas na proclamation na kinikwento niya na nakatulog daw siya, nagpray daw siya kay Lord kung anong gagawin, tapos pagkagising niya, alam na niya ang sagot, para bang dinidiktahan daw siya ng Diyos na sakupin mo ang mga Pilipino. Yun na naman, ginamit na namang justification ang Diyos sa kanilang pananakop. At syempre, sugar-coated na naman ang term nila dito, no? Na parang pananakop, parang assimilation, sasakupin namin kayo, pero benevolent, makatao, no? Mapag-aruga, no? Sugar-coated na naman ito para pwede natin sabihin mga kapatid na ito ay parang colonialism with a heart. No, o para bang imperialism with our, parang imperialista kami, colonizer kami, pero with a heart. Kasi benevolente, kasi sabi ni Lord, sakupin namin kayo. Yun ang masakit. No, nagkaroon ng justification, gamit na naman ang Diyos sa pagsakop sa atin. So nilabas ito mga kapatid, December 21, 1898, no, 11 days after ng Treaty of Paris, and then mga kulang-kulang 2 buwan bago nangyari yung Philippine-American War. So mapapansin natin, bago pa talaga nagsimula ang giyera, makikita nyo na yung galawan ng mga Amerikano unti-unti na niloko nila sa Aguinaldo at unti-unting lumalabas ang kanilang tunay na kulay na talagang sasakupin nila tayo. So, nga, may nakarating na kopya ng dokumento, no, na napasa kamay ni General Elwell Otis, pero binago niya yung translation kasi masyadong alam niyo na, harap-harapan yung plano ng mga Amerikano. Pero sa Aguinaldo, hindi pa rin siya nagtataka sa panahon na ito, no? Naniniwala pa rin siya sa mga Amerikano, no? So, yun nga, no? Pwede natin sabihin na parang ito ay colonialism or imperialism with the heart. Okay, next slide. So, hayaan ninyo na basahin ko yung isang pahayag, no? Mula doon sa benevolent assimilation, 1898 pa talaga ito. No, mas una ito ng 2 buwan doon sa White Man's Burden na tula. No, basahin ko, quote, finally, it should be the earnest wish and paramount aim of the military administration to win the confidence, respect, and affection of the inhabitants of the Philippines by assuring them in every possible way that full measure of individual rights and liberties, which is the heritage of free peoples, and by proving to them that the mission of the United States is one of benevolent assimilation, substituting the mild sway of justice and right for arbitrary rule. Unquote. So para bang take note itong phrase na ito na in-emphasize natin, no? Which is the heritage of free people. Para bang sinakop namin kayo para palayain kayo.
No, para bang wag niyo kaming kalabanin kasi tinutulungan namin kayong lumaya. Palaging ganun ang palaging pagbabalat kayo ng Amerika sa kanilang kasaysayan na parang sasakupin namin kayo pero papalayain namin kayo, no? May ironic ano, pero ganun ang kanilang pagpapanggap. Okay? Next slide. Okay, balikan natin mga kapatid, no, kung paano tinitingnan ng Estados Unidos ang kanilang gobyerno yung konsepto ng giyera. Meron tinatawag kasi tayo mga kapatid ng just war. Yung para bang bago ka sumali sa giyera, kailangan magmukha ka munang ano, 'di ba? Biktima. At saka para sa pananaw ng mga naunang Amerikano, ang giyera ay tinitingnan bilang biological need, no, o biological necessity, no? Yung para bang talagang natural 'yan. So justified ang pakikipaggiyera kasi talagang biologically ano 'yan, natural. No, kaysa dun sa cultural na parang more of sarili mong pagkapasya. Ito parang ganoon talaga ang nature natin, makikipaggiyera tayo. So gina-justify nila 'yon. And then sa mahabang panahon, ang mga Amerikano ay mahilig lumikha ng tinatawag na mga imagined enemies. Yung para ma-justify ang pagsali nila sa giyera, lumilikha sila ng kaaway. No? Para ma-justify nila yung pagkakaroon nila ng malakas na budget sa kanilang armed forces. No? Palaging mataas ang budget ng Amerika sa giyera. At mahilig silang makisali sa mga giyera, di ba? Parang nagbumuka silang international police. Lahat ng giyera yata sa mundo, palaging nandun sila. No? So, sa mahabang panahon, ang konteksto nito, nung tayo ay sinakop ng mga Amerikano, ang kanilang kinakalaban nung panahon na yon ay yung primitivism. No? So para bang yung pagiging backward ng mga tao, kulang sila sa edukasyon, sila ay barbaro, kailangan kumutan natin sila ng edukasyon. Kailangan palaganapin natin sa kanila ang ating kultura. Ito ang unang kalaban, primitivism. Ngayon, nung mawala na yung primitivism, after World War II, di ba, kumalat naman yung communism. Labanan ang paglaganap ng isang godless ideology. And then nung bumagsak naman yung Union of Soviet Socialist Republics na mga 1991, na bumagsak yung USSR, humina na ang communism, meron na namang bagong kaaway ang Amerika na nilikha. Ito yung terrorism, no, na madalas ay inuugnay doon sa mga Islamic fundamentalists. Nangyari na nga yung 9/11 attack, no, doon sa New York at sa Washington. And then nagbigay daan sa giyera sa Afghanistan at saka sa Iraq. No, 2001 nangyari yung 9/11, ginugunita rin natin ngayong taon yun, 20 years nang nakalipas yung War on Terror, 9/11 attack, September 11 attack doon sa World Trade Center. So ganun, makikita natin yung pattern ng Amerika, palagi silang merong kaaway para ma-justify ang kanilang pagiging mahilig sa giyera. Next slide. Okay, so yun na nga, no, magkatuwang ang colonial education na tinamo natin sa mga Amerikano at saka yung Hollywood mismo, yung mga pelikula na nilikha sa Hollywood, palaging ang pinoportray niyan, sila ang the good guys, sila ang savior, sila ang messiah, no, sila ang international police, no, palaging ganun ang kanilang tingin sa kanilang sarili, sila ang tagapagligtas, sila ang manunubos, no? At makikita natin mga kapatid, no, sa napakaraming pagkakataon, maraming pinasok na giyera ang Amerika na sasabihin nila, hindi kami nagpasimula. Para bang ginajustify nila ang giyera kasi inunahan tayo ng kalaban. So, lalahok na tayo sa giyera pagkatapos tayong maging biktima. Merong image ang Amerika na sila ay biktima, hindi sila ang nauna. No? So, halimbawa, excuse me. Halimbawa mga kapatid, no, yung Mexican-American War noong mga 1840s, no, between Mexico and US, palagi nilang binabanggit yung Remember Alamo. No, ito yung isang simbahan sa San Antonio, Texas na kung saan nagtago yung American forces na nilusob sila ng mga Mexican forces na parang minasakira sila doon sa simbahan. So naghalit ang mga Texans, naghalit ang mga Amerikano, ipaghihiganti nila yung namatay sa Alamo Church. So sinasabi nila palagi ang kanilang battle cry, Remember Alamo. No, para ma-justify yung pagganti nila sa Mexico. Ganon din ang nangyari sa Spanish-American War, no, kung kailan
tayo ay nasangkot, no? Kung bakit tayo pinuntahan ng mga Amerikano, di ba? Lumubog na naman yung isang barko doon sa Havana, Cuba. Yung tinatawag natin na USS Maine. Pero alam niyo ba mga kapatid, na noong 1970s, nung nagkaroon nung National Geographic na magazine, nagkaroon sila ng parang anong tawag dito? Parang wreckage study, no? Yung barko na lumubog doon sa Cuba, inaral ng National Geographic. Alam niyo ba, napatunayan sa kanilang pag-aaral na hindi pala siya pinasabog ng mga Espanyol. Kusa pala siyang sumabog mula sa loob. Isipin nyo, ito ang dahilan kung bakit tayo pinuntahan ng mga Amerikano, kasi akala nila pinasabog ito ng mga Espanyol. Pero napatunayan, after 70 years, na kusa pala siyang sumabog. So isa palang malaking pagkakamali ang nangyari kung bakit tayo sinakop ng 50 taon, mahigit. No? I-search nyo mga kapatid, i-search nyo sa internet, ano ang nangyari dyan sa USS Maine. Isa pala siyang malaking pagkakamali. No? Pero ito ang ginamit na justification bakit nagkaroon ng Spanish-American War. Nung World War, World War I ito dapat, no? Bago sumali sa giyera ang Amerika, meron na naman barko na British ship siya na may mga American passengers, no? Pinalubog ng parang German submarine. So may mga namatay na Amerikano doon na pasahero, kung kaya ito yung ginamit na justification ng Amerika para sumali sa World War I. And then in World War II, di ba, yung Pearl Harbor din, no? December 7, 1941, nilusob ng mga Hapon ang Pearl Harbor, no? Isang napakahalagang military base ng mga Amerikano doon sa Hawaii. At pagka-bomba, libo ang namatay doon, maraming lumubog na barko doon, ito ang ginamit, no, ng Amerika para pumasok o sumali sa World War II. Palaging ganon. And then, di ba, bago sila nakipagyera sa Afghanistan noong 2001 at sa Iraq noong 2003, no, nangyari muna yung 9/11 attack na sinasabi nga natin ay 20 years na ngayon. September 11, 2001. Ginamit na namang justification doon sa war on terror. So sabihin nila, remember 9/11. So palaging ganun. Makikita ninyo mga kapatid, no? Yung mahabang tradisyon ng Amerika, mahilig silang makipaghira. Pero kailangan, nandun ang kanilang image na sila daw ay the good guys, sila daw ay biktima, hindi sila ang nauna. No? So tignan ninyo may trend. Okay, next slide. Okay, so alam natin mga kapatid, no, nung dumating, nagsimula ang giyera noong February 4, 1899, no, agad na dineclare ng mga Amerikano. Kasi anong nangyari dyan, di ba? Parang hinahabol ng mga Amerikano si Aguinaldo. So si Aguinaldo, no, mula Bulacan, pumunta ng Pampanga, pumunta ng Nueva Ecija, pumunta ng Tarlac, Pangasinan, hinahabol siya. Di ba? Nagsimula ang giyera ng February 4, 1899. Tapos alam natin, mga June 5, namatay si General Luna sa Cabanatuan. No? Pinatay ng mga, alam niyo na, nung Kawit Batalyon. And then by December 2, 1899, nangyari naman yung labanan sa Tirad Pass, no, na ipinagtanggol ni Goyo, General Goyo del Pilar, yung Tirad Pass para makatakas si Aguinaldo sa Cordillera. And then natapos ito, no, nung nahuli si Aguinaldo mga March 1901 sa sa Palanan Isabela, no? At nung nahuli, no, sa Palanan Isabela, 1 month later ay napuwersa si Aguinaldo na manumpa. Okay, babalikan ko ba yung aking sinabi kanina? Okay, mukhang may problema tayo sa internet. Sige, pakibalik nga doon sa ilang issue at datos. Balik na natin na mabilis mga kapatid. No? February 4, 1899, nagsimula ang giyera. June 5, the same year, namatay si General Luna. December 2, 1899, nangyari yung battle sa Tirad Pass. Namatay si General Goyo, nakatakas yung grupo ni Aguinaldo para makatawid ng Cordillera. Pero pagdating, no, mga March 1901, kung hindi ako nakakamali, no, ay 1901 ba o 1902? Mga ganong panahon, no? Nahuli si Aguinaldo sa Palanan Isabela, 1902 yata, no? Tama kasi tama ba? 1901 yata, no? Paki-double check. Sa Palanan Isabela, nahuli si Aguinaldo, March yun, birthday pa niya.
Pagdating ng April, nanumpa na siya ng katapatan sa Amerika. So, pagdating ng July 2, 1902, I think sumuko na rin si General Malbar na sa Batangas, nag-declare na ang US na tapos na daw ang Philippine Insurrection. Parang naman nila yon. Pero sa ating nationalist perspective, hindi natapos sa pagsuko ni Aguinaldo at sa pagsuko ni Malbar ang giyera. Nagpatuloy ito hanggang 1913 kung isasama natin ang laban ni na General Simeon Ola ng Bicol, ni na General Macario Sakay sa Southern Tagalog, at siyempre yung laban pa ng mga Pilipinong Moro sa Mindanao na natapos doon sa Battle of Budbagsak, no? June 15, 1913. So sa perspective ng Amerikano, 1902 tapos na ang Philippine Insurrection. Pero sa pananaw ng mga nationalist historians, dapat tawagin ito na Philippine-American War kasi naniniwala tayo na gobyerno talaga. In fairness kay Aguinaldo. Hindi lang siya kinikilala ng Amerika. Pero unang mahalaga yan, no? The first ever republic in the entire of Asia, no? At pangalawa, kung isasama natin ang laban ng mga iba pang mga Pilipino sa Visayas at Mindanao, tatanggal talaga ang giyera na ito hanggang 1913. Yun yung ating isinasama natin sa ating struggle. Yung mga struggle ng mga Pilipino gaya ng mga Muslim sa Mindanao, no? Hanggang 1913. So matagal, no? 1819 mga kulang-kulang 14 na taon. No, yung sinasabi ng Amerika na the longest war daw sa Afghanistan. Pwede 20 years 'yon. Pero itong Philippine-American Wars, mga 14 na taon, matagal din. So tingnan natin kung ano yung mga casualties, no? Ang sabi ng mga scholars, nasa 16,000 to 20,000 Filipino soldiers ang namatay sa giyera. Pero hindi pa kasama dyan yung mga 200 civilian na Pilipino na nagkasakit, no, nagutom, na wala ng tirahan, no, nag-evacuate. Ang daming casualties din. At kasama pa dyan yung mga namatay doon sa cholera. Kasi 1903 nagkaroon ng hindi naman na pandemya, epidemya ng cholera, no? Lumaganap ang sakit at marami nagsasabi na ang sakit na ito ay mukhang sinadya rin ng mga Amerikano. No? Ito ang dahilan kaya ang dami ring mga mga casualties ng mga Filipino civilians. So yan ang ating casualties sa Filipino side. Sa American side naman, ang sabi nila mga nasa 4,200 soldiers ang namatay, marami din. And then kahit $20 million ang bili ng US sa Pilipinas, Guam at Puerto Rico, umabot naman sa $600 million ang kanilang gastos para magamit yung word na mapacify o mapakupa nila, no, yung mga nationalist resistance ng mga Pilipino. Malaki ang kanilang ginastos. Imagine 20 million ang bili pero yung gastos nila sa lahat-lahat sa buong gera ay umabot ng 600 million. That's almost 30 times, no? Of the original price sa pagbili sa atin. Next slide. Next slide, please. Paki-slideshow, please. Okay lang ba yung audio ko or nakakaproblema tayo sa ano? Okay, balikan natin, no, yung bahagi na ito. So ito yung casualties sa parehong panig. Okay, next slide. Okay, tingnan natin yung mga problema, mga kapatid, no, kung paano tinitingnan ang Philippine-American War sa Philippine history. No, sabi ni Dr. Greg Bankoff, no, sa kanyang 2001 article, nakakaroon daw na tinatawag na selective memory, no, ang Philippine government kung kailan sinelebrate ang centennial ng Philippine Revolution at Philippine-American War noong 1998 at saka 1996 at saka 1998. Kasi yung Ramos administration
hindi, medyo maingat talaga eh. Ayaw nilang banggitin yung Philippine-American War. No? Parang more of nag-focus sila doon sa economic side na friends tayo, economic trading partners tayo, ganyan-ganyan. Pero malabnaw. Ayaw banggitin ng Ramos administration yung nangyari. Nangyari yan eh. Kahit sabihin natin friends na or allies na ang Pilipinas at US, hindi mo dapat kakalimutan ang nangyari. No? Gaano man yung kadugo at kabrutal, eh nangyari yan eh. No? So, halimbawa, doon sa mga talumpati ni President Ramos, binanggit din naman niya yung mga ilang revolutionary generals gaya ni Macario Sakay, ni Miguel Malvar, pero maliban doon, wala na. Hindi na masyadong hinighlight yung mga brutalities at atrocities ng Amerika nung panahon na yan. And then, meron ding pagkilos. No? Yung ilang mga politiko at ilang independent groups no, na ipaglaban. No? Halimbawa, yung term na Philippine Insurrection ay kinikilala na ngayon na Philippine-American War. Kasi insulto sa atin yun, yung term na insurrection. Kasi ang ibig sabihin nun, insurrecto tayo, rebelde lang tayo, wala tayong, hindi tayo karapat-dapat tawaging gobyerno. No? And then, nung panahon na yan, ay nagsimula din yung campaign na ibalik, no? Or manawagan sa Amerika na ibalik yung mga kampana no, na kinuha ng mga Amerikano doon sa Balangiga, Samar. Di ba nangyari yung Balangiga Massacre? O tinatawag nilang Balangiga Victory, no, na may mga pinatay doon ng mga Amerikano, yung mga Filipino troops, no, nag-cross-dress sila bilang babae and then minasakar nila yung mga Amerikano. Ang mga Amerikano naman, gumante. No, under General Jacob Smith na pinagkapatay naman yung maraming mga taga-Samar. Kaya parang naging massacre din. Tapos nung umalis sila, kinuha nila yung mga bells. No? Pero interestingly, speaking of Bulacan, no, ang isa sa prominent na nangampanya diyan ay si Senator Blas Ople. No? Siyempre pumanaw na si Senator Ople, pero alam, kung hindi ako nakakamali, parang taga Bulacan din yata si Senator Blas Ople. So merong ambag, no, yung mga Bulakenyo sa panahon na yan. So yan ang problema sa selective memory. Namimili ka lang. Hindi mo hina-highlight lahat. Kahit negative, dapat huwag mong kalimutan yan kasi nangyari yan eh. No? Giging guilty tayo ng tinatawag na historical distortion. Next slide. Okay, ang pangalawa naman ay yung tinatawag, ay yung another concept, yung politics of memory. So, ayon naman sa akda no, ni Annex, break muna tayo yan. Sa akda ni Dr. Reynaldo Ileto, noong 2005, sinasabi niya na gumamit ang mga Amerikano ng tinatawag na politics of memory nung panahon na nanalo sila sa Philippine-American War at sinakop nila tayo for almost 50 years. No, ginamit nila yung sistema ng kolonyal na edukasyon para idikdik sa utak ng ating mga lolo't lola nung panahon na iyon na mabuti or bansang manunubos ang Amerika. So kailangan nilang burahin yung negative memory ng giyera. No? At nagtagumpay sila. No, halos mabura no yung ating memory ng giyera. At binanggit din ni Dr. Ileto si David Barrows, no, isa siyang parang director ng mga schools nung panahon ng Amerikano. Nasabi niya nakinabang ng husto ang mga Amerikano doon sa American colonial period dahil marami daw tayong dapat ipagpasalamat sa Amerika. No, kaya yung Philippine-American War daw ay isang pagkakaunawaan. Para bang it's just a misunderstanding. Kung alam daw ng mga Pilipino na positive ang impact sa atin, ay bakit pa tayo lalaban? Parang misunderstanding sa panig daw natin. No? Pero ang point naman natin dito mga kapatid, kahit sabihin natin na totoo, may nakinabang din naman ang mga Pilipino sa American colonial period, pero hindi naman kasi lahat ay positive. Meron ding negative at long-term negative effects ang Americanization sa ating kultura, sa wika, no? At sa kung ano-ano pang utak kolonyal na taglay natin hanggang ngayon. No? So yun yung tinatawag na politics of memory na manipulate ng mga Amerikano ano yung ididikdik no na itinuro nila sa mga Pilipino na diba yung itinuturo sa atin yung ang ating dinidesire palagi mga apple, mga snow, alam niyo na yung mga kaisipang Amerikano. No, ang itinuturo sa atin ay kwento ng kanilang mga bayani. No, pinapalimot sa atin yung ating mga local heroes. Ang dinidikdik sa atin ay yung mga bayani ng Amerika, gaya ni Lincoln, ni Washington, etc. Okay, so yan yung pangalawang konsepto, politics of memory. Pangatlo,
Okay, yung tinatawag natin mga kapatid na positive historical revisionism. Sinabi na ni Dean kanina, yung problema natin ngayon sa negative historical revisionism. Nais nating banggatin mga kapatid na yung historical revisionism per se, hindi naman talaga siya totally negative. Depende kasi eh. Merong positive at may negative. Pero trabaho talaga ng mga historians na baguhin, na mag-update tayo ng ating mga datos. Depende kung ano ang basehan at ano ang layunin. No? So halimbawa, okay, i-define muna natin kung ano ibig sabihin ng positive historical revisionism. Pagwawastong historical na nakasalig sa mga mapagkakatiwalaang batis pagkasaysayan na nagbibigay ng bagong pagpapakahulugan sa mga pangyayaring pagkasaysayan. Kung ang iyong perspective sa isang historical event, no, ay nakasalig naman sa credible sources na talagang tunay, authentic at reliable, no, hindi masama 'yon. No? Meron tinatawag tayong mga kapatid na positive historical revisionism. Kung merong halimbawa buhay ni Gregorio del Pilar, ito ang ating tingin sa kanya, bigla may lumabas ng mga bagong dokumento o mga diary halimbawa, at talagang tunay yon. So baka magbago ang ating perspective. No? So ang best example halimbawa mga kapatid ng tinatawag nating positive historical revisionism ay yung pananaw natin sa pagkatatag, kailan ba talaga tinayo ang Katipunan. Sa mahabang panahon, alam natin or tinuturo ng mga unang textbook na July 3, 1896, itinayo muna yung La Liga Filipina ng Rizal. July 3, 1892, I mean. July 3, 1892. No? And then, pagkalipas ng mga 5 araw, July 7, July 3, tama, 4 na araw, July 7, ipinatapon sa dapitan si Rizal. Parang namatay yung Liga Filipina. And then, ang sabi ng mga una nating textbook, nung araw na ipinatapon sa Rizal sa dapitan, yun yung parehong araw na itinatag ang Katipunan. So, ang ating palaging conclusion, kung wala ang Liga Filipina, walang Katipunan. Kung wala si Rizal, wala si Bonifacio. Palaging ganun ang ating conclusion. Pero, noong 2014, merong isang foreign scholar na si Professor Jim Richardson, nakahanap siya ng mga credible Spanish sources about Katipunan na nakatago sa isang archive sa Spain. No? At binabanggit doon sa mga Katipunan documents na meron na palang Katipunan 6 months earlier than the founding of the Liga Filipina. No? January 1892 pa lang, may Katipunan na. Hindi July. So dahil credible, reliable at authentic itong mga dokumento na ito nakatago sa Spain archives, magbabago tayo ng conclusion. Yun ang tinatawag na positive historical revisionism. Magbabago tayo ng perspective kasi nakabatay ito sa talagang tunay na mga dokumento. Magbabago ka ng perspective. Ang magiging hindi direct effect ng La Liga Filipina ang Katipunan kasi 6 months earlier siyang naitayo. Okay? So kailangan natin mag-update ng mga textbooks. Yan ang ibig sabihin natin ng positive historical revisionism kung totoo naman talaga. Ibang-iba ito mga kapatid doon sa tinatawag nating negative historical revisionism na ang ginagawa, may mga revisionist historians tayo na ang ginagawa lang nila ay namimili lang sila ng mga sources na pabor sa kanilang konklusyon. No? Halimbawa, gusto nilang pabanguhin ang imahe ng isang politiko. So, pipiliin lang nila yung mga positive. Tatanggalin nila or i-distort nila yung mga negative. So, puro positive lang ang ipapakita. No? So, selective ang tawag dyan. No? Ang problema dyan, so isang bagay yung mga kapatid, kung ikaw ay namimili lang ng positive at ini-ignore mo yung negative, negative rin yun. Pangalawa, halimbawa, nag-invento ka ng mga historical documents, tapos sasabihin mo talagang ito ang pagkatao ng politikong ito, that's also another form of negative historical revisionism. Either selective ka lang, pinili mo lang yung one side, or nag-invento ka. Fraud, no? Distortion, fabricated. That's also another example of negative historical revisionism. No? Take note mga kapatid, ang ating hina-highlight dito positive kasi may mga perspective sa Philippine-American War na kailangan i-assert natin ano yung Filipino perspective na nakabase pa rin sa totoo. Hindi tayo nag-iimbento na para pabanguhin lang ang mga Pilipino, no.
Kasi maraming mga historical injustices na dapat iwasto. Yun ang dapat trabaho ng mga Filipino historians. Next slide. Okay, so ito yung mga for the longest time, siguro for the last 50 years, may mga improvements na rin na nangyari. Paano natin ina-assert ang Filipino perspective doon sa ating lipunan, sa ating kasaysayan, sa ating politika? Halimbawa, yung Loton, no? Merong isang plaza dyan na actually istasyon ng bus yan sa Manila eh. Malapit sa Intramuros. Ang tawag nila dyan, Loton Plaza. Pinangalan niya kay General Henry Loton na isa sa pinaka-prominent generals ng Philippine-American War na pinatay ng isang Pilipino general din, si Licerio Geronimo. No? So, nung panahon ng Amerikano, pinangalan nila yung plaza na yon na Plaza Loton in honor of that killed US general. Pero kung tayo ay Filipino perspective na, noong 1960s, pinalitan na ang pangalan doon. Naging Plaza Bonifacio o Liwasang Bonifacio. Pinangalan kay Bonifacio. No? Pero syempre ngayon meron pa rin nagsasabi na Loton-Loton sa mga basta. Pero at least, no, 1950s o 60s pa lang, officially, pinalitan na ang pangalan. No? Syempre may mga problema pa tayo dyan kasi may Taft pa rin. May McKinley pa rin. May mga pangalan, may mga American place names pa rin eh. Taft, McKinley, Roosevelt, no? Andyan pa rin yung Harrison. May mga pangalan pa rin yung mga Amerikano na nandyan. Okay, ang isa pang mainam banggitin ay itong tinatawag na Taylor's Insurgent Records. Ito ay compilation ng mga 200,000 documents ng mga Filipino soldiers na yung mga namatay sa Philippine-American War, kinukuha na ng mga dokumento ng mga Amerikanong soldiers din. May mga resibo, may mga sulat. Inipon niya ni Captain John R.M. Taylor. Tapos lahat ng dokumento umabot ng 200,000 dinala sa Amerika, tinago sa archives ng Amerika. No, tinatawag yan dati na Taylor's Insurgent Records. Pero after 50 years, mga 1955, no, inuwi yung mga kopya ng microfilm ng mga ng mga documents na yon. Tapos sina Agoncillo, no, sina Professor Agoncillo, tinawag na nila, no, sa kanilang nationalist perspective. Hindi na nila tinawag na Taylor's Insurgent Records kasi yung term na insurgent masakit, rebelde, records ng mga insurgents, insurrection. Philippine insurrection pa rin ang ibig sabihin nun. Pero kung nationalist ang perspective mo, tinawag na nila ito na Philippine Revolutionary Papers. Ano pa? Meron ding isang kampo militar, no, sa Laguna na tinatawag yata na parang Eldridge, Camp Eldridge yata ang tawag. Pero few decades ago, tinawag na rin ito na Camp General Macario Sakay. Bilang pagkilala na rin kay General Sakay. Na isang talagang original katipunero, kaibigan ni Bonifacio, barbero din yan, theater actor din yan, no? Long hair siya, no? Nagkaroon sila ng Republican Tagalog sa Southern Luzon, lubaban sa mga Amerikano, tapos inoferan sila ng amnesty, pero yung pa na, hinuli sila, binitay, September 1907, namatay si Sakay. No? Pero in fairness sa kanya, tinawag siya ng mga Amerikano na bandido, tulisan, no? Perspective ng Amerikano yon. Pero kung malaya na tayo, hindi na tulisan o bandido si Sakay, isa siyang tunay na bayani. Kaya pinalitan yung pangalan ng kampo. Camp Eldridge ngayon ay Camp Macario Sakay. No? Pagbibigay ng dangal doon sa mga Filipino heroes talaga. And then of course, no, few years ago lang, no, finally na iuwi na yung 3 kampana o mga bells na kinuha ng mga American soldiers. Na iuwi na yan mga few years ago. At ibinalik na doon sa Balangiga, Samar. Kasi simbolo yun ng parang kinuha nila yun bilang mga war spoils, bilang remembrance nila. No? Pero insulto sa atin yun. Kung kaya, matapos ang mahabang negotiation, na ibalik na rin sa Pilipinas. Ibig sabihin, may mga bagay, no, na dapat ay Filipino perspective ang ating tingin. No? Unang-una, di ba, binanggitan natin kanina, yung Phil-Am War, hindi nagtapos sa 1902. 1913 talaga siya, isasama mo yung struggle ng mga Moro. Pangalawa, hindi mo nagagamitin yung word na Philippine Insurrection kasi insulto sa atin yun. Insurrecto lang tayo, Philippine-American War. And then itong mga ito na napagtagumpayan na natin yung 4 na yan, marami pa tayo dapat ipaglaban. At huwag natin kalimutan, huwag natin hayaan na makalimutan ang alaala ng Philippine-American War. Next slide. Okay, at mainam banggitin, no, na may mga pelikula na very contemporary lang, ilang taon na nakalipas, na talagang nagpasiklab or bumuhay ng ating interes dyan sa Philippine-American War na yan.
So 2015, di ba, lumabas yung pelikulang General Luna, no, na talagang malaki ang kinita at talagang naging viral, no, sa social media at naka-interest tayo ulit sa ating mga bayani. 2015. And then after 3 years, di ba, nagkaroon naman to ng sequel, nakafocus naman kay Gregorio del Pilar, no, taga Bulacan. Goyo ang Batang General 2018. No? So itong dalawang pelikula na to, malaking bagay na naka-interest ulit tayo sa ating mga general, no? Na gaya ni Luna at saka ni Goyo del Pilar. Next slide. Okay, so bilang pagtatapos, no, nais kong basahin itong tula na ito, napakagandang tula, no? Parang may kinalaman ito doon sa imperialismo Amerikano at sa kasaysayan ng ating bansa. No, basahin ko, mga kapatid, ito ay may pamagat na Indio na sinulat ni Ariel Dim Burlonga 1990. Okay, basahin ko. Kinailangan ng mga dayuhan ang pangsahog para patunayang ang lupa mo ay hindi baog. Kinailangan nila ang maialay sa Diyos para patunayang ginto ang iyong bundok. Humabon, si Katuna, Tupas, Sulaiman, nag-iba-iba ka ng katawagan. Hindi tatabla ng kulam at barang ang dayuhang sugo ng kalangitan. Hindi mga galusan ng kris at itak ang mahiwagang abito at kalasag. Next slide. Okay. Daming tamblot na napako sa pagsukot pangako. Daming silang na naligis sa labis na buwis. Daming de la Cruz na nalalos sa utos ng krus. Daming Rizal na nadapa sa panata ng paglaya. Daming Bonifacio na nalupig sa lintik ng himagsik. Nagpakilala kang si Apolinario Mabini, binansagan kang insurrecto. Next slide. Nagpakilala kang si Simeon Ola, binansagan kang Pulahan. Nagpakilala kang si Valentin Botardo, binansagan kang Panatiko. Nagpakilala kang si Macario Sakay, binansagan kang Tulisan. At ipinalamon ka sa asimilasyon na ikinubli sa demokrasya at panahon. Arellano, Paterno, Buencamino, Tavera, Ligarda, Araneta. Next slide. Pinaluhod ka sa asin, kaya naging edukador at siyentipiko. Pinainom ka ng suka, kaya naging orador at pilosopo. Angkat maging ang iyong pagkamulat at naglimayon ka sa sari-saring posisyon. Mula kina Quezon at Recto hanggang kina Marcos at Aquino. Mula kina Tanyada at Jokno hanggang kina Sison at Buscaino. Kinailangang ibangon mo ang balighong pagkatao. Next slide. Hanggang sa isa lamang ang maging kahulugan ng iyong pangalan. Malaya. Okay? And the last slide. Next slide, please. So bilang pagwawakas, nais kong basahin itong 3 punto na ito. Ano ba ang ating mga nais, no? Bigyang diin sa aking lektura. Una, ang digmaang Pilipino-Amerikano ay isang yugtong pangkasaysayan na hindi dapat natin hayaan na isinasantabi sa mga batayang aklat. At bagkos ay dapat patuloy na gawaran ng pagwawastong historikal ng mga historiador na Pilipino. Marami pang kailangan ituwid. Hindi lang panatilihing buhay ang alaala ng Philippine-American War, kundi marami pang mga dapat ituwid, no? Bilang bahagi ng tinatawag natin na positive historical revisionism. Siyempre, as long as ito ay nakasandig sa mga tunay at maaasahan ng mga datos. Hindi tayo kailangan mag-imbento. No? Kailangan tunay, kailangan mapagkakatiwalaan ang mga datos. Pangalawa, malaki ang papel na ginampanan ng imperialismo Amerikano at malawakang Amerikanisasyon kung bakit kung bakit nabigo, ang matatayog na layunin ng himagsikang 1896 at naigupo ang makapilipinong tripartite view ni Rizal at Bonifacio. No? Nabigo ang ating revolusyon. Nabigo ang First Philippine Republic dahil dumating ang mga Amerikano. No? At masakit man dito, may mga long-term repercussions ang Americanization hanggang ngayon. No? Parang kung sa lasa, may aftertaste pa
nandyan pa rin ang colonial mentality. Okay? At pangatlo, bilang panghuli, sa kabila ng malapit na pagkakaibigan ng US at Pilipinas, siyempre friends sa tayo ngayon, allies sa tayo ngayon, 75 years na ang friendship. Ayun pa man, mainam na palakasin pa rin ang pag-iit ng patas at malalim na kamalayang pagkasaysayan. Hindi ibig sabihin na friends mo, nakakalimutan mo na yung nangyari negative. Nangyari yun eh. Hindi natin kailangan magkaroon ng tinatawag na historical amnesia. No? Kailangan ng patas, malalim na kamalayang pagkasaysayan upang maging tunay ang ugnayang magkaibigan ng dalawang bansa at tunay na magkaalyado. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng makabuluhan na impormasyon, Professor Christopher R. Esquejo. Hindi po namin malilimutan ang mga makabuluhan na impormasyon na inyong naibahagi ngayong gabi. At tiyak namin na marami kayong natutunan sa talakayan ngayon. Maaari ang ilan sa inyo ay may mga katanungan o mga komentong naisabihin. Kaya naman sa dakong ito ng ating programa ay aming binubuksan ang malayang talakayan. Sa mga nais magbigay ng katanungan o komento patungkol sa ating talakayan, ibinibigay na po namin sa inyo ang ating virtual na entablado. Maaari lamang na kayo ay magkomento sa chat box o hindi kayo ay mag-raise hand upang mapansin ang inyong mga katanungan. Maaari na po kayong magkomento ngayon sa ating chat box at maging po sa mga manonood sa Facebook Live, maaari na pong magkomento ngayon. Grabe Ginoong Miguel, grabe ang naging diskusyon kanina ni ni Professor Christopher Esquejo. Lalo na dun sa White Man's Burden na 7 stanza. Grabe, hindi ako makapaniwala. Kamangha-mangha lahat ng natutunan ko rin kanina, binibining Sky Enriquez. Karamihan din sa mga talakayan na naganap kanina ay na-discuss na din sa atin ni Ginoong Bobby Lopez. Kaya sa mga nais magkomento o may mga katanungan na patungkol sa naging talakayan kanina, maaari lamang po kayong mag-comment or mag-raise hand para po mapansin. Okay, sa pagkakataong ito, merong nagbigay ng isang katanungan mula sa ating Facebook Live at walang nabanggit na pangalan. Magandang gabi, Professor. Ito po ang isang katanungan. Why is the Philippine-American War getting ignored po compared po sa Spanish colonization? Maraming salamat po. Yun na nga, no? Gaya ng sinabi ko kanina, nagtagumpay kasi na nanalo ang mga Amerikano doon sa Philippine-American War at nagtagal sila ng 50 taon more or less sa atin. At na-manipulate nila, no? Tinuruan nila tayo, nag-impose sila ng American colonial type of education na ginamitan nila ng tinatawag natin kanina na politics of memory. No? In-emphasize nila yung mga positive na side na tayo ay nagtulungan ang Pilipino at Amerikano laban sa Hapon ng World War II. Diba? Si MacArthur, Douglas MacArthur ay alam mo na, savior or redeemer ng mga Pilipino. Yung hinighlight ay yung mga positive. Alam niyo mga Pilipino, diba? Mahalaga sa ating utang na loob. No, na to the rescue si MacArthur, I shall return. So parang yun ang masyadong na-highlight. No? Pero yung unang bahagi, niloko si Aguinaldo, ang daming namatay, ang daming nagutom, ang daming mga atrocities na ginawa ng Philippine-American War, halos nabura yun. No? So partly, malaki ang papel ng American colonial rule. Pangalawa, yung mga sumunod ng mga pangulo siguro ay siguro maingat. No? Alam niyo naman, Cold War. After World War II, no, merong labanan ng mga bansa, no, yung mga komunista at yung mga free world from the West, na para bang kailangan ang Pilipino, ang mas i-highlight natin yung ating friendship and alliance with the US sa ating foreign relations. So, ayaw banggitin, no, yung mga negative na nangyari. No? To the point na sabi ko nga kanina, hanggang sa panahon ni Ramos, kung kailan nagkaroon ng centennial celebration ng Philippine-American War, hindi nga masyadong binabanggit eh.
pahapyaw lang, no? Binabanggit si Malbar, binabanggit si Sakay, pero wag nang banggitin yung mga balangiga. Di ba? Kasi ano yan, tabu. No? So, may ano din tayo, meron din kasalanan yung sumunod ng mga administrasyon na Pilipino. Salamat. Maraming salamat, Professor, para sa inyong kasagutan sa tanong. Ang next po natin, Professor, ay galing po kay Vanessa Elman Lanat ng BSP1C. Kaya po ba di masyadong nakikialyansa si President Duterte sa Amerika? Kasi po dahil sa nangyari noon? Well, syempre, ano din yan, ano bang tawag natin? Parang style din ni Duterte yan na ginagamit din niya ang kasaysayan, no, para tirahin ang mga Amerikano at kumampi sa China. Alam niyo na, parang ano din yan, ang kasaysayan kasi o ang memory ng Philippine-American War, pwede kasi siyang gamitin ng kahit sino eh. At si Duterte, para ma-justify niya yung kanyang pagkampi sa China, ililitaw niya yung mga negative na nangyari between the Philippines and US para kuno magkaroon ng independent foreign policy. Pero alam naman natin na hindi naman talaga independent eh. Kasi masyado namang pagkapakatuta naman sa China ang nangyari. No, ang point natin dito mga kapatid, may nangyaring negative between US and the Philippines. Ngayon, friends natin sila, allies natin sila. Ang point ko lang, hindi dapat natin limutin ang nangyari at dapat equal na ang trato. Hindi na tayo alipin or sunod-sunuran sa kanila para ma-assert natin yung ating sovereignty. Okay? Hindi naman ibig sabihin na gumanti tayo at makipagyeras. Hindi ganun. Ang point ko, huwag nating kalimutan. Okay? Thank you. Maraming salamat po, Professor. Para naman po sa ating ikatlong katanungan mula kay Elizabeth Lagman ng BSP1C. Sa mga bansa at mga dayuhan na nanako po sa atin, masasabi bang ang mga Amerikano po ay hindi naging gaanong malupit kumpara sa iba? Maraming salamat po, Professor. Okay, binanggit na natin kanina, di ba, kinumpare na nga natin yung Espanya, US at saka Japan, na yung Spain, matagal sila nagstay dito, 300 plus years, pero from friends, naging enemies. Umabot tayo sa revolusyon pinagpapatay na yung mga praile. Ang mga Hapon naman, ang kamalasan ng Hapon kasi 3 taon lang o 5 taon lang sila dito. Napaka-ikli ng kanilang pagstay dito and then ang tumatak sa ating memory, yung brutality. No, hindi na aral ng mga Hapon ang ating psychology. Unang-una, mahilig manampal ang mga Hapon. Hindi ka lang magbaw sa kanila, sasampalin ka. Sa mga Pilipino, lalo sa mga lalaki, pag sinampal ka, di ba mas nakaka-degrade ng pagkalalaki yung mga Pilipino, yung mga macho. Sinampal ka, parang grabing insulto sa iyon. Mas gusto pa ng mga Pilipino na suntukin ka or sipain ka kaysa sampalin. So, hindi nakuha ng mga Hapon ang loob ng mga Pilipino kasi grabe ang brutality at napakaikli lang. Ang mga Amerikano, meron din brutality. Nung Philippine-American War, meron sila mga water cure. Yung ito torture yung mga Pilipino, lagyan ka ng, papainumin ka na maraming tubig, tapos sisipain ng tiyan mo or dadaganan ka para lumabas ang tubig sa lahat ang butas ng ulo mo. Ganun ang water cure. No? And then may mga tinatawag pa silang rope cure, tinatalian ka para mabali yung mga buto mo sa katawan. No, yung ginawa na torture ng mga Amerikano sa Vietnam noong 1960s, 70s, ang sinasabi nila na ang Philippines yung first Vietnam. Yung mga torture practices nila sa Vietnam, una nilang ginawa sa Pilipinas. Hindi lang natin masyadong alam, pero nangyari yan. Sa Batangas, no, at sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang swerte lang ng Amerika, kasi nagtagumpay kasi sila kaya nabago nila, napalitan nila yung perspective, yung alaala natin. Ang Hapon hindi maikli masyado. So, ang tumatak sa atin, negative pa rin. Kasi tumagal. Okay? Ang point ko dito mga kapatid, may good side din naman. Totoo naman na nakinabang din naman tayo. No? Pero ang point ko, huwag natin kalimutan na may negative din. No? Yun ang positive historical review. Huwag natin kalimutan. Huwag natin piliin na po positive lang na dahil sa mga Amerikano, meron kayong demokrasya, meron kayong di ba? Maraming pinagmamayabang ang mga Amerikano ng mga democratic ideals, republican ideals. Teka muna, bago pa yan, yung Malolos Congress ng Bulacan, may mga konsepto na tayo ng separation of church and state dun sa Malolos Congress, sa Malolos Constitution, I mean. No, pag binasa niyo yung Malolos Constitution, marami ng ideas doon na very democratic, very republican. Ibig sabihin, itong mga ideas na to, hindi ito originally dala ng mga Amerikano. Meron na tayong ganung mga sentiments. Meron na tayong influence from France, yung French Revolution, di ba? Yung
fraternity, equality, and ano po isa? Brotherhood yata. Equality, fraternity, at saka liberty. No, hindi yan monopolize ng mga Amerikano. Kasi sabihin nila, tinuruan naman kayo ng demokrasya. May ganoon na tayong ideas. Nandun na yun sa Malolos Constitution. Hindi nga lang nagtagumpay kasi natalo. Bumagsak ang republika. Yung unang republika. Okay, salamat. Maraming salamat po, Professor, para sa inyong kasagutan. May katanungan pa po dito sa comment box. Magandang gabi po, Professor. Mula sa BSP 1B, Micaela Angeline R. de la Cruz. Tunay po ba na malaki ang naging parte ni dating Pangulong Aguinaldo sa pagmamalabis ng mga dayuhan sa atin? At tinutukoy ba natin yung panahon ng Amerikano? Well, si Aguinaldo, alam natin na isa sa pinaka-controversial na historical figure. Unang-una ang haba ng buhay niya, di ba? Namatay siya, guys. 1869 siya pinanganak, namatay siya 1964. Mga 95 ang edad niya, ang tagal ng buhay niya. Ang dami nang naunang namatay sa kanya. Marami tayong mga bayani namatay na mga nasa 30 o 40 lang o 20 lang ang edad. Pero siya 90 plus ang edad. No? Marami siya mga controversial na mga mga kagagawan, di ba? Yung pagkamatay ni Bonifacio, di ba? Sinisisi sa kanya 'yan. Hindi nakalabas ng buhay si Bonifacio sa Cavite. No? And then yung pagkamatay ni General Luna, no, ng mga tauhan din ni Aguinaldo yung pumatay doon sa Cabanatuan. Di ba? And then nung panahon ng Amerikano, nanumpa siya ng katapatan sa mga Amerikano. Nanahimik naman siya, pero ang tagal ng buhay niya, nung panahon ng Hapon, buhay pa si Aguinaldo, nakipag-collaborate na naman siya sa mga Hapon, laban sa mga Amerikano. So ang daming kontrobersya na pinasok sa Aguinaldo, siguro dahil kamalasan mo rin talaga, mahaba ang buhay mo. Di ba? Sabi nga ni Mabini sa kanya, mabuti mamatay ka na lang sa battle. Kasi, di ba, parang yun ang na-redeem sana ni Aguinaldo yung pangalan niya kung namatay siya sa battlefield. Hindi, ang tagal ng buhay. So, hindi lahat ng mahaba ang buhay ay blessing. Baka curse din. No? So, speaking of American occupation, hindi naman sa tumulong, naisahan siya. Naloko nga no? Yung nag-pretend na friends ang mga Amerikano, inaisahan nila sa Aguinaldo. Ito naman sa Aguinaldo, ang tawag sa kanya ay parang naive. Alam niyo na, parang masyadong trusting sa mga Amerikano, hindi niya alam na niloloko na pala siya. Pero yung mga nakapalibot kay Aguinaldo, si Mabini, si Luna, alam nila something is wrong. Bakit dumadami ang mga Amerikano sa Maynila? Yung pala may plano na silang palibutan ng Intramuros. No, hindi yun, alam mo, medyo kulang sa guidance sa Aguinaldo, medyo alam niyo na, kaya kailangan niya ng advisor, si Mabini yon. No? And then ang nakapalibot pa sa kanya, yung mga Sinabuan Camino, mga Paterno, mga elite yan na ang kanilang interest ay personal. Di ba? Kaya nga si Mabini nung huli ay pinalitan bilang Prime Minister at nagtago na lang sa Cabiao, Nueva Ecija hanggang sa nahuli ng mga Amerikano. Di ba? Kung panoorin niyo yung movie na Luna at saka Goya, yun ang point dun misguided ang revolution. So, hindi naman siya nakipag-collaborate pero parang medyo kulang, no? Or may mga maling desisyon si Aguinaldo. Yun ang negative side. But in fairness kay Aguinaldo naman, ang ambag naman ni Aguinaldo sa atin, meron naman siyang flag, meron naman siyang national anthem na pinakompose, di ba? In fairness naman. No? At saka yung ano niya, meron namang Malolos Congress, Malolos Constitution. In fairness naman, nag-struggle din naman siya. Yung nga lang masakit sabihin dito na mas na-highlight yung negative sa positive na ginawa niya. Tapos ang tagal pa ng buhay niya. So isipin niyo na lang yung every Bonifacio Day siguro, palaging siya ang sinisisi. Masakit din yun sa kanya. Okay, salamat. Maraming salamat po, Professor. At para naman po sa ika-4 nating katanungan, galing kay Miss Yvonne Lagman ng BSP 1C. Professor, what if the Philippines won the Philippine-American War? Okay, ang ganitong tanong mga kapatid ay tinatawag natin sa history na counterfactual. What if ganito? What if ganyan? Hindi natin masasagot kasi hindi nangyari. Okay? Ang domain ng history ay aralin kung ano ang tunay na nangyari. Pero yung mga what if na yan, masakit pong sabihin, hindi ko po alam. No? Pero alam ko, pero kung pag-uratayan natin yung mga nangyari, talagang nakita nyo naman, di ba, ang nangyari? Namatay si Bonifacio, namatay si Luna, and then yung mga elite ay inagaw nila ang kapangyarihan or na-demonize yung mga tunay na mahal ang bayan. No, na-dominate ng elite. Sinabi natin, nakita natin sa kasaysayan na may mga turning points na
yung elite at masa hindi palaging sustaining or sustained ang alliance. No, nananaig pa rin yung personal na interest ng bawat uri. Ang problema dito yung siguro marami pa rin pagsubok na nangyari kasi ganun talaga eh. Kung titira natin yung history ng Mexico, nung lumaya ang Mexico noong 1810 sa Espanya, hindi agad naging stable ang kanilang bansa. Ang daming kudeta, ang daming papalit-palit ng gobyerno, ang dami nilang giyera na pinasok, no? Gusto pa silang sakupin ulit ng France, nakipaggiyera pa sa US. Tingin ko ganun din, mahaba-haba pa ang struggle natin. Hindi pa tapos ang revolusyon. Ibang bagay kasi yung nanalo ka na nakuha mo independence mo, isang bagay lang yun. Paano mo pamunuan ng sarili? Malaya ka na ngayon. Another step yun. So, marami pa ang pwedeng mangyari. Okay? So, mahirap siya sagutin, pero in my opinion, mukhang hindi rin ganun kadali na smooth sailing kasi ang dami pang problema ang bansa na create ang colonialism. Maraming salamat po, Professor, para sa inyong kasagutan. Ayan, Professor, meron akong nakita kaninang nag-raise hand, si Binibining Elizabeth Lagman. Magandang gabi po, Professor Christopher. So, ayun po. Maraming salamat po sa magandang diskusyonan ngayong gabi. So, isa po sa tumatak sa isip ko kanina is yung topic po natin na about sa common enemy ng elite at masa. Isa po yun sa mga tumatak sa akin kasi parang, oo nga naman, nagkakaroon din tayo ng common enemy, di ba? Kahit anong socio-economic status natin. So, ngayon po, sir, naisip ko lang po, meron po kaya tayong matatawag na common enemy sa kasalukuyang panahon? Sino po kaya or sino po kaya sila? At kaya po ba natin silang tuligsain? Yun lang po, maraming salamat. Okay. Siyempre, ang tanong nga dun sa outline na yun, dun sa mga parang malakabaong na outline, sino at kailan? Sino ang kaaway at kailan ulit magkakaisa ang elite at masa? Ang last kasi sa revolution against Marcos. Nagkaroon na tayo ng karanasan na ang kalaban natin ay colonizer, a foreign power, Spain and Japan. Pero yung panahon ni Marcos, unique yun kasi yung mismo mong gobyerno ang kalaban mo. Okay? Ngayon, in my opinion, ayoko naman sanang manghula, pero alam natin currently na may dalawa tayong problema. Una, masakit man sabihin, yung nakaupo ng gobyerno, mukhang tuta ng China. No? Halos ibenta na yung ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Di ba? Katakot-takot na pagkapahirap na sa mga mangingisda doon sa Zambales at Palawan, pero tikom ang bibig. No? And then, syempre, yung expansionist na China. Di ba? Yung People's Republic of China. So, masakit man sabihin na mukhang dalawa ang problema natin ngayon. Mas mahirap ito. Isang internal, yung nakaupong gobyerno, at isang external na napakamakapangyarihan economically and militarily na napakalapit lang sa atin. Yan, kaya very crucial itong election na paparating. Sino ang ating iuupo? Or else, nakakatakot ang mangyayari in the future. No? So, yun ang sagot ko doon. As of now, dalawa ang ating problema. Okay? Sana wag humantong sa madugong enkwentro or what, no? May nandyan ang eleksyon para magkaroon tayo ng pag-asa. Maraming salamat po, Professor. At para naman po sa ating huling katanungan na mula kay Adela Gorembalem ng BSP1C, magandang gabi po. Kung di po ba tayo nasakop ng mga Amerikano, lalawak po ba ang edukasyon ng mga Pilipino? Maraming salamat po. Okay, another question na what if, no? Dalawang sagot. Una, siguro ang magandang tanong pa dyan ay, kung hindi tayo sinakop ng Amerika, ano nangyari sa atin? Kasi alam niyo mga kapatid, nung dumating si Commodore George Dewey sa Manila Bay, May 1, 1898, alam niyo ba na marami din mga European powers ang gusto tayong sakupin? Alam niyo nung panahon na yun, yung merong German Navy na nagbabantay na sa Manila Bay, gusto na rin tayong sakupin ng Germany. No? At that time, may imperyo din ang Germany. And then, maliban doon, no, yung Belgium gustong bilhin ang Pilipinas sa Spain. Tapos ang Japan, nung panahon na yun, alam niyo ba may mga espiya din ang Japan nung Philippine-American War?
no? Hindi lang natin masyadong nahalata pero may mga Japanese spies sa Pilipinas ng Philippine-American War kasi nagbabantay din sila. Hindi pa sila ganun kalakas, no? Medyo nanalo naman sila sa Sino-Japanese War noong 1895, no? Against China. Pero hindi pa ganun kalakas ang Japan. Pero nagmo-modernize sila at nag-aabang sila. Kasi kung hindi tayo sakupin ng US, baka nag-ready ang Japan. No? At nangyari na nga yung pananakop ng Hapon noong 1940s. Nangyari na yung kanilang matagal na plano. Excuse me. So, ang second na tanong ay, ano ang nangyari sa ating educational system? Yung binabalikan nga natin, di ba? In fairness kay Aguinaldo, di ba? Merong binuo na state university. I think connected sa BSU yun yung Literaria Universidad de Manila, Literaria Universidad de Filipinas. Alam niyo ba yon? Na merong isang university na tinayo ang Republic ni Aguinaldo sa Malolos na hindi yata nagtagal, isang sem lang yata paano, bakit hindi babagsak yung school magkakaroon ng Philippine-American War, hinahabol na No, kung hindi ako nakakamali, mga September o October 1898 yung yung nagbukas yung school. Ang first university president ay parang ano pangalan ng parang Villamor yata ang tama ba ako? Kung Villamor ang apelyido nung first president. Itong Villamor na to, parang tatay din siya na naging president din ng UP na Villamor din ang apelyido. Ignacio Villamor. No, pero ang nangyari dun guys, isang sem lang magre-revolusyon, mag-Philippine-American War na Kakabulin nila sa Aguinaldo, so paano pa kayo makaklase? 'Di ba? Pero yun yung Literaria Universidad Filipinas. Siguro kung hindi tayo o nanalo tayo ng Philippine-American War, siguro kahit paano ay yung school na yon magiging yun. Magka-thrive yun. No, marami pa magiging problema pero may konsepto din naman tayo kaya din naman natin magpatayo ng schools at i-sustain ito. Siyempre maraming mga problema siguro sa funding or alam niyo na kung anong klaseng curriculum ang kukopya pero ang dami na natin mga educated Filipinos na nakapag-aral sa ibang bansa para sa Rizal may konsepto ng education. Si Mabini. Diba? Ang daming mga educated Filipinos, mga ilustrados na kaya natin magkaroon ng sistema ng edukasyon. Okay? Salamat po. Maraming salamat po sa mga nakidalo sa malayang talakayan. Lubos ang aming pagpapasalamat sa mga dumalo at lumahok sa ating programa, lalong-lalo na po sa inyo, sa ating panauhing pandangal, kay Professor Christopher R. Esquejo, sa dekano ng ating kolehiyo, Ginoong Sherwin Pariñas, at kay Ginoong Bobby Lopez, at sa inyong mga mag-aaral. Maraming salamat po sa paglalaan ng inyong mga oras. At para naman po sa paggawad ng katibayan ng pagpapahalaga, aking tinatawagan si Ginoong Merwin John Cruz, mag-aaral mula sa BSP 1C. Ang katibayan ng pagpapahalaga na ito ay iginagawad kay Professor Christopher R. Esquejo dahil sa kanyang pagbabahagi ng hindi matatawarang karunungan at panahon bilang tagapagsalita sa bukasan webinar series na tinalakay ang paksang Ang Pilipinas sa panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano na ginanap ngayong 17 ng Disyembre taon 2021 sa pamamagitan ng Google Meet. Iginagawad ito ngayong 17 ng Disyembre taon 2021. Maraming salamat po, sir.